wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit. Alright, today mga lods, naalala nyo ba yung ginawa ko last time na nagparipint ako ng bracket ng caliper kay Airworks? So may nangyari kasi, bale nawala kasi yung ano nito, rubber boots. Ang nangyari kasi, nilagay ko dito sa ilalim ng motor yung mga parts ng caliper ko. Tapos mga 3 days kasi bago ko ito binalik. Ngayon pagbalik ko, wala na yung rubber boots na iniwan ko sa ilalim ng aking motor. Salanan ko naman kasi hindi ko siya tinago. Ayun, so hindi ko natuloy nalagyan ng rubber boots itong nasa harapan. Ang tendency niyan, mabilis magdumi yung bracket ng caliper na yan. Merong ano yan eh, grasa. Tapos dapat meron siyang rubber boots para hindi siya magdumi agad. So, ang ginawa ko na lang, nag-order ako ng bagong rubber boots na pang caliper. SGP, pang Raider 150 Fi talaga siya. Papalitan ko na lang siya ng bago. Dito sa harap, sinama ko na rin yung likod kasi para sabay na mapalitan ng bago. Medyo mura lang naman yung dito sa pangharap. Ang medyo may kamahalan ay yung panglikod. Hindi ko alam kung bakit mas mahal sa panglikod. Eh halos pares lang naman yung laki ng rubber boots. Right, ito mga lods yung pangalan ng bawat rubber boots. May kanya-kanya silang part number. Tignan nyo na lang. Dito ko rin yan in order. So hindi ito sponsored mga lods na binili ko to. Mura lang naman siya. Ngayon lang 32 pesos nga lang yung ano eh, yung pangharapan. 32 tsaka 29 pesos. Ang mahal talaga yung panglikod. Hindi ko alam kung bakit mas mahal to. Halos triple. Ito yung kanyang mga pangalan at part number mga lods. So inabot ako ng ganitong presyo. Tignan nyo na lang mga lods. Yung magtatanong ng ano kung saan ko binili, ayan na nandiyan na mga lods. Search nyo lang yan sa Shopee, meron naman yan. Di na kasi ako naglalagay ng link kasi minsan wala yung product na ubos na. So nagkakaroon pa ako ng misinformation. So hindi na ako naglalagay ng link. Basta sinabi ko na lang yung pangalan, part number, kaya na bahala mag-search. Ito na rin yung seller. Ito yung panglikod mga lods. Nilagyan ko na ng pangalan para hindi na ako magkamali. Yung part number naman yan. Dito ko yan binase bago ko nilagyan ng pangalan. Panglikod, yung malaking rubber boots. Mas malaki yung panglikod. Kaya siguro mas mahal. Ito naman yung isa para dun sa kanyang bracket. Made in Japan to mga lods, yung dalawa. Yung panglikod. Original talaga siya. Ito naman yung pangharap. Made in, ano na siya, India. Pero original pa rin naman to. Kasi nasa India na yung factory ng Suzuki. Merong factory doon. Ito yung kanyang part number. Nilagyan ko na rin ng pangharap para hindi magkamali. Ayan yung pasukan ng bracket. Kasi ito yung kanyang rubber boots. Mas maliit. Kaya mas mura siya kasi mas maliit. Kung itatanong yung mga lods kung tuwing kailan to papalitan, depende po yan kung sira na yung rubber boots nyo, saka nyo lang palitan. Sa akin kasi nawala, tapos yung iba maluluwag na, kagaya nito, parang losyang na siya, maluluwag na, kumbaga pinapasok pa rin siya ng dumi, so papalitan ko na lang ng bago. So kung tatanungin nyo kung tuwing kailan magpapalit ng rubber boots, depende po yan sa rubber boots na nakakabit sa caliper nyo. Kung alam nyo palitin, halimbawa punit na, papalitan nyo na. Kung okay pa naman, huwag nyo munang palitan, so lagyan nyo lang ng pampadulas sa loob, i-grease nyo lang, depende talaga sa appearance ng rubber boots ninyo kung palitin na talaga. Yan, so unahin ko muna dito sa harap kasi mas madali ditong kalasin. Sa likod kasi kailangan mo patanggalin yung gulong. Ito 2 bolt na lang yan. Tapos ang mahirap lang dito, ito yung pagtanggal ng pin. Pinupukpok pa kasi yan. So tanggalin ko muna to. Tapos papalitan ko na yung aking mga rubber boots. Ayan, so tatanggalin mo lang tong pin na to, nakapasok dito sa kanyang, tong pin na to, parang ehe. Tapos, kailangan mo paluin yung pin na yon para lumabas dito. Alam, may ganito ka oh. Ito yung pangputol ng kadena, pwede yun. Papaluin mo lang para lumabas yung lock. Ayan, malapit na lumabas oh. Uy. Oh, labas na yung brake pad. Oh, yung pin. Tsaka yung isang brake pad. Tapos pwede man nang hugutin yung bracket ng caliper. May grasa pa kasi kakakabit ko nga lang to. Yun nga lang na nawalan ako ng rubber boots. So magpapalit na tayo ng rubber boots. Tanggalin natin to. Ang pagtanggal na nito mga lods, hugutin mo lang. Lalabas mo siya dito. Yan sinasabi ko sa inyo ano, medyo lawlaw na siya. Kaya mabilis na siyang dumumi. Kaya kung maselan ka, pwede mong palitan to. Mura lang naman. Tanggal na. Ito yung luma na gano'n na siya, lumobo na or namagana. Papakita ko sa inyo yung bago. Ito yung bago. Diba?
Tignan niyo yung pagkakaiba mga lods. Lobong-lobo na yung luma. Ang laki ng pagkakaiba. Ito yung bago. Ito yung luma. So lobong-lobo na siya. Isang dahilan na ito mga lods kasi kaya siya lumulobo. Dahil din dun sa grasa na nilalagay. Sa katagalan, lumulobo. So ito yung bago natin. Ang pagpasok niyan, ito rin mauna ipapasok. Baliktad lang sequence nung pagtanggal natin. Ipapasok dito. Lalagay mo na lang padulas dito sa loob na ito para mas madaling ilagay. Papatakan ko lang siya ng langis. Pati rin yung bagong rubber boots. Ayan siya mga lods. Madali lang ilagay pag bago pa kasi hindi pa siya namamaga. Isa pang pangharap. Ito. Yung nawala nito lumobo na rin. Laki na rin. Ito mga lods, nakapasok to dito sa caliper. Nakikita nyo itong may gatla. Yung may gatla na yan. May uka sa gilid-gilid. Ayan yung papasok dito sa loob ng caliper. Kasi ito yung tatama naman dun sa bracket. Kailangan lang may lagay ito sa loob ng caliper. Ayan na siya mga lods. Nakalagay na. Yung dati ko, hindi ko na may lagay kasi nga lumobo na. Ayan. Nalagyan ko na lang ulit ng bagong grasa. Ang ginagawa ko mga lods, dinadagdagan ko ng konting oil. Pinapatakan ko. Yan. So kung mapapansin nyo mga lods, wala nang awang dyan para pumasok yung dumi. Yan kagandahan pagka bago yung rubber boots. Hindi siya mabilis na magdumi sa loob. Yan. Maganda pa yung play. Ayan o. Yan. So ibabalik ko na lang lahat. Tapos isalpak ko na lang ulit. Tapos doon naman ako sa likod. Ito naman yung sa likod mga lods. Ayan, kung makikita nyo, malambot na rin siya. Tapos lumuwa na. Ayan, ito rin no. Doon siya naglalak. Maluwag na. Ayan. Mapapansin nyo yung goma niya. Kaya dyan pumapasok yung dumi kasi hindi na naglalak dito. Tapos sa kabila, ito talaga. Napakaluwag na. Ayan no. Pag binanya mo, kita na sa kabila. Oh. Maluwag na maluwag na. Dito sa likod, wala ka naman ng papaluin dyan. Ito na yung sa mga lods, oh. Papalitan. Napakaluwag na. Hindi na siya naglalak. Sobrang luwag na. So, papalitan na natin yan. Tapos yung isa naman, yung nandito mismo sa caliper. Ito rin, luwag na rin. Ayan o. Tsaka, ang laki na. Magang-maga na siya. Tatanggalin na rin natin yan. Kasi meron na tayong bago. Ganyan lang pagtanggal yan. O. Kukunin ko yung bago. Papakita ko sa inyo yung diferensya nila. Ayan. Ito yung luma. Ito yung bago. Tignan nyo yung pagkakaiba. Sobrang laki ng diferensya, di ba? Magang magana. So, palitin na talaga. Tignan yung butas. Maliit yung isa luwag na. Dito naman tayo sa isang rubber boots. Ito yung luma. Sobrang laki ng butas. Pinapasukan na rin ng dumi dyan. Hindi na siya naglalak. Ito yung bago. Maliit lang. Tapos medyo matigas pa. Ito, parang sobrang lambot na. Nasobrahan na sa lambot. Dahil yan dun sa parati siyang may grasa. Yun sa tingin ko kasi naglalagay kasi ako ng grasa dyan. Ayan, so papalitan na natin. Lalagyan ko lang ng pagpadulas. Langis. Pati na rin yung boots. Pwede mong gamitan ng pantusok yan. Mag-iingat ka lang. Pero sa akin, okay na yan. Padulas lang. Yan, tingnan nyo. Ayan na. Pasok na. Ayan, itong isang rubber na to, dito yan, sa kabila. Hintay mo mag-lock. Ayan siya. So, naglalak na. Hindi kagaya ng luma. Saka natin ibalik yung ating bracket. Ayan siya. Lalak mo rin yung goma. Ito. Ayan. O, diba? Pag bago, walang papasukan yung dumi kasi may goma. Hindi pa siya maluwag. Meron din dun sa kabila. Ito, ipapasok mo lang din yung goma. Yan na siya mga lods. Nakakabit na. Okay, so ibabalik na natin yung ating brake pad. Salpak na ulit natin yung caliper. Ayan na. Goods na ulit yung mga rubber boots natin.
Alright mga lods, so ganun lang magpalit no. Kung gusto nyo nang magtagal yung lubricant ng inyong caliper, tignan nyo maigi yung mga rubber boots nyo kagaya nito. Namamaga na sila. Ito, laki na ng butas. So hindi na siya nakakapag-seal ng dust. Hindi na niya napipigilan yung dumi na papasok dun sa mismong bracket. Kung pagpapalit naman yan mga lods, bihira lang yan. And itong sa akin, simula ng pagkabili ko itong motor, ngayon ko pa lang yan napalitan. So once in 6 years. Ayan, hindi na masama diba mga lods? Isang beses sa loob ng 6 na taon. Ayan, so depende rin sa sitwasyon ng mga caliper nyo mga lods kung okay pa ba yung bracket. Kasi kung pati bracket nyo kinain na ng kalawang, magpapalit din kayo ng bracket. Repair kit. Case ko kasi naalagaan ko naman yan. Yung rubber lang talaga yung hindi maiwasan na mamaga. Kasi kakalagay natin ng lubricant, ng grease, ayun din yung nagpapamaga ng ating rubber. Yan, hindi siya maiwasan. So yan lang mga lods, no? Simple lang yung ano na to. Share ko lang sa inyo kung paano siya magpalit, kung kailan siya papalitan. So depende sa inyo yun kung papalitan nyo. Check nyo muna maigi yung mga rubber boots ninyo kung namamaga na sila. Tapos masyado na malaki yung butas at hindi na niya kayang pigilan yung dumi, yung mga alikabok na papasok dun sa mismong slider, papalitan nyo na mga lods. Lalo na ngayon, kalas na sa amin, tagulan na. So kailangan nyo naka-seal para at least hindi pumasok yung dumi sa loob. So share lang, naisip sa lahat.